Isang resolusyon ang inihain sa Senado para imbestigahan ang kalagayan ng mga sanitary landfills sa buong bansa. Kasunod ng madugong trahedya sa Cebu City na ikinasawi at ikinawala ng ilang mga manggagawa. Si Troy Gomez report. Matapos ang pagbagsak ng bundok ng basura sa Binalio Sanitary Landfill sa Cebu City noong ika-9 ng Enero, kung saan 6 ang kumpirmadong nasawi at mahigit 30 ang nawawala, umusad sa Senado ang panawagan para sa pananagutan at reforma. Ito ang nagtulak kay Senadora Amy Marcos na maghain ng Senate Resolution No. 244 na nag-uutos sa kaukulang komite ng Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa pagsunod ng mga sanitary landfill sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o RA 9003 at iba pang kaugnay na batas. Ayon sa resolusyon, halos 50 sanitation workers ang natabunan ng basura sa insidente, habang patuloy pa ang rescue operations at sinususpindi na ang operasyon ng pasilidad na pinapatakbo ng Prime Waste Solution Cebu. Binigyang diin sa resolusyon na hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong sakuna. Matatandaan ang Payatas tragedy noong 2000 na ikinasawi ng mahigit 200 katao at ang Baguio dump site collapse noong 2011 na kumitil ng 5 buhay. Sa kabila ng umiiral ng mga batas, lumilitaw na nananatiling problemado ang solid waste management sa bansa. Ayon sa datos sa resolusyon, may mahigit 12,800 materials recovery facilities sa buong Pilipinas. Ngunit 343 sanitary landfills lamang ang nagsisilbi sa 748 LGUs. Malayo sa sapat kung ikukumpara sa dami ng basurang nalilikha araw-araw. Binuksan din ng resolusyon ang mas mainit na issue, ang posibleng paggamit ng waste-to-energy technologies tulad ng controlled incineration, isang sistemang ginagamit na sa Japan, Singapore at Germany, na kayang magbawas ng basura ng hanggang 70 hanggang 90% at makalikha pa ng kuryente. Ngunit sa Pilipinas, nananatiling ipinagbabawal ang incineration sa ilalim ng Clean Air Act, kaya't nais ng Senado na muling pag-aralan kung dapat bang baguhin o i-update ang kasalukuyang pulisiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.